Kanya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakilan, purihin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Ng karamang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Kulitain natin ngayon si San Roberto Bellarmino at si Santa Hildegarda von Bingen. Sama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang mga intensyon natin para sa araw ngayon at ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, sa unang sulat ni San Pablo sa Corinto, tinuturuan tayo na sa kay Kristo, gaya ng katawan na maraming bahagi ay isa at nagkakaisa tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, binuhay muli ng Panginoon ang anak ng isang balo upang ipahayag na siya ang Panginoong buhay. Sa buhay natin, kailangan tayo ng pag-ugnay ng malaliman sa ating Panginoong Hesus Nazareno, ng ating Diyos na Ama at ng Espiritu Santo. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at karupukan, tayo nawalay sa kanila dahil sa kasalanan. Kaya aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo may marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay amin nawang maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi, bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat maging Hudyo o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kayong ang lahat ang iisang katawan ni Kristo
at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga nagsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng kababalaghang, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kalooban na lalong dakila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Umawit sa kagalakan ng lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na linalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Lahat tayo'y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, "Binata, bumangon ka." Naupo ito at nagsalita at siya'y binigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nililingap ng Diyos
ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hudiya at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ang atin pong mga pagbasa ngayon ay puno ng mga mensahe para sa buhay. Pero kukunin lang po natin ang pinakamahalaga. Ang atin pong Ebanghelyo ngayon ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 11 hanggang 17. At sa versikulo 14, Kapitulo 7 ng Ebanghelyo ni San Lucas, mayroon pong salita na napakaganda. Ang sinabi ng ating Panginoon, "Binata, bumangon ka." Ang salitang mahalaga po dito ay ang bumangon ka. Sa salitang Hebreo, ang bumangon ka ay kome. Pero dahil koinokuna Griego ang ginagamit po na original sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, versikulo 14, ang ginagamit po na salita, egerteti, na nasali naman sa Latin na sorgi. Kung atin pong tingnan itong bumangon, ang pagbangon ay ang pagbuo, ang pagbuklod, ang pag-iisa. Sapagkat kapag ka hindi po nabuklod, kapag ka hindi po naisa, hindi po maaring bumangon. Kaya sa pagbangon ay bahagi rin ng buhay ng tao na umaga pa upang tayo'y mabuo na pagkatao. Bumangon tayo. Ang hindi makabangon, hindi na po yan buo. Mayroong karamdaman o kaya'y humimlay na. Kapag ka tayo'y bumangon at nabuo, atin pong malaala na tayo ay hindi lang isa. Bahagi tayo sa isang lipunan. At hindi lang tayo isa na nanalig. Bahagi tayo ng simbahan. Kaya sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa Korinto, Kapitulo 12, verso 12 hanggang 14 at versikulo 27 hanggang 31, tayo po ay makabangon. Tayo po ay mabuklod na isang katawan na mistiko o simbahan na kung saan ang puno ay ang ating Panginoong Hesus at ang nagbigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo bumangon ay ang diwa ng Diyos. Na kung saan itong katawan ni Kristo, na kung saan kabilang tayo, ay mayroong kanya-kanyang paglilingkod ayon sa mga kaloob. May kagaya ng mga apostol na sila yung mga misyonero, kagaya ng mga tagapaglingkod na silang namumuno, kagaya ng mga tagpapahayag ng mga salita na sila yung mga tagapagpahiwatig, tagapagpahayag, tagaturo na magdala ng kahulugan sa salita ng Diyos. May mga ibang mga paglilingkod gaya ng pagdala ng lingwahe ng pag-ibig, ng kapayapaan at lingwahe ng pagkakaisa at pagtutulungan. Iba't iba ang ating mga kaloob na binigay ng Diyos. Ngunit iisa lang tayo. At ito ayon pa sa ating Salmo 99. Dito na pahayag na ang Panginoon ay mabuti at ang pag-ibig niya ay walang hanggan sa atin.
Kaya lahat tayo, ayon pa sa versikulo 3 ng Salmo 99, lahat tayo na kanyang bayan, kabilang ng kanyang kawan. Kawan na nabuklod, kawan na nagkakaisa, at nagkaroon tayo ng kome, identity, sorge o pagbangon. Hindi po tayo makabangon kapag hindi po nating tingnan na kagaya sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 7, verso 11 hanggang 17, mayroong dalawang prosesyon. Prosesyon sa kaliwa na kung saan dala-dala ang patay na binata kay isa-isang anak ng balo. Alam po natin na kapag ang balo sa Israel, siya ay nagdepende sa lalaki, wala na siyang asawa dahil balo, at ang kanyang kaisa-isang anak na lalaki na siya sanang magsuporta sa kanya ay wala na. Kaya napakaraming tao ang kasama. Hambag sa kabila naman sa kanan doon sa may pintuan sa lungsod, naroon ang Panginoong Hesus kasama ang 12 na apostol, kasama ang napakaraming tao na sumunod sa ating Panginoon. Ang prosesyon ng patay na dala-dala nila ang kaisa-isang anak ng lalaki ng balo ay sinalubong ng prosesyon ng buhay na yun ay pinamunuan ng ating Panginoong Hesus. Nabuklod ang mga nagdadalamhati na kiramay na isang prosesyon pero patay. Ang ating Panginoon nagbuklod din ng isang mga pinagbuklod na nananalig sa Kanya at nagdadala ng buhay. Kaya sinabi niya sa babaeng balo, habang hinipo ang libingan. Sa isang Hudyo, hindi po ihipo ng isang libingan o kinalagyan ng patay sapagkat ito'y marumi. Ngunit ginagawa ng Panginoon sapagkat higit siya sa mga partikular na mga tradisyon sapagkat siya ay puno ng habag, puno ng awa at sinasabi pa dito, nahabag ang Panginoon. Ang kanyang pagkahabag na kung saan sa versikulo 12, ang salitang ginagamit dito ay ang salitang koinoko na Grego, splagnisti. Splagnisti, ibig sabihin parang sa loob niya, parang ang kinalamnan sa loob niya, para bang kumikilos na, nagdala ng kirot, damang-dama niya. Kaya sinasabi niya sa babaeng balo na nagbigay ng pag-asa, nagbigay ng suporta, nagbibigay ng habag at awa, at nasabi, huwag kang tumangis. Huwag tayong tumangis kapag ang prosesyon na siyang naging hadlang sa atin na para tayong patay, ay mayroong prosesyon din ng buhay, at ito ay nasa ating Panginoon upang tayong mabuklod. At anong sinabi niya? Kami, identity, sorti, magbangon ka. Magbangon tayo, bumangon tayo upang ang Diyos na siyang nagbigay buhay at nagbubuhay at laging nagpapalakas sa buhay at nagbibigay kabuluhan sa buhay ay siyang Panginoon na naging sentro sa ating buhay, na hindi na ang mga tradisyon. Hindi na kung ano-anong mga iniisip natin. Hindi na kung ano-anong kagagawa ng tao. Bagkus, kagawaan ng Diyos. Ang gawa ng Diyos na tayo'y kanyang buhayin, bigyang buhay, bumangon sa buhay kung tayo'y nadapa, nasadlak, o tayo'y nahulog o di kaya nawalan ng lakas o kaya'y namatay. Bumangon tayo sapagkat ang Diyos ay Diyos ng buhay muli. Hindi lang siya buhay. At bumangon tayo hindi lang na siya ay Panginoon ng, ng pagkabuhay muli. Tayo ay Kanya pong binigyan ng kagalakan na sa bawat buhay,
Sa bawat pintig na nagpapahayag na mayroong buhay, nariyan ang Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Pakisabi sa katabi mo, bumangon ka. Bumangon tayo. Ipahayag natin ang Diyos sa ating buhay. Ipahayag natin siya na Diyos ng buhay na may pag-ibig. Diyos ng buhay na may kabuluhan. Diyos ng buhay hindi sa ilan. Panginoong buhay para sa lahat. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, gumawa ng mga himala si Jesus upang ipakita ang kanyang banal na habag at kapangyarihan. Puno ng pagkamangha sa ganitong mga kahangahangang bagay. Manalangin tayo sa Ama na nagsugo sa ating tagapagligtas at ating pong itutugon, Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa pamamagitan ng paggabay at tulong ng mga pastol ng simbahan, naway maipakita ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa sambayanan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang gobyerno, naway maging daan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa katangi-tanging pagkalinga at pagtulong na kanilang ibinabahagi sa mga dukha at mga may sakit. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Yaong mga nagdurusa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, naway muling sumampalataya sa buhay sa tulong ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, manalangin. Mahabag kayo sa amin. Ang mga may sakit, katulad ng anak na balo, naway makadama ng mapagpagaling na kamay ni Jesus. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Ang mga tapat na yumao, naway muling ibangon sa kaganapan ng buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, mahabag kayo sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, gabayan mo kami upang aming mahipo ang mga may pusong wasak at matulungan silang madama ang iyong anak na dumito sa amin. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ang puso. Pasasalamat ang puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay Batido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong dinggin ang aming pithaya. At panlukan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at ng loob, ang tayo na kamot pinangasiwa sa sansinukod. Sangad mong siya iwas tong lubos. Sinay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw na makabalik siya sa magitan ni Kristo Jesus. Kay kaisa namang hel siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan. Kami nagbuwini sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit may taning Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin magaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintol sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng kakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, ang aming kaluban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang. Ang lagi naming mamayanis at amin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo man narito, kayo man naugnay sa iba't ibang social media platform, at kayong mga na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Isus Nazareno. Salamat sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Bumangon tayo sapagkat ang Panginoong Isus ay bumangon at nabuhay muli upang ang ating buhay ay magkaroon ng saysay at kabuluhan sa kanyang pangalan. Ngayon na po ang pagpasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihag mo sa ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ng kanan, susumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako sa binyag na ikaw, liibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumaiking taglayang kabipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin tingkong. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.